Samurai 155i Mitsukoshi Euro Motors. A little story behind Mitsukoshi mga bossing. This company is started sa Pilipinas taong 1998 as Mitsukoshi Motors Philippine Incorporated. At ang bentahe ng company nito ay importing, assembling at motorcycle distribution. At year 2006, ginawa ni Mitsukoshi ang brand na Euro Motors, kung saan ay malaking tulong ito sa ating mga kapwa rider na magkaroon ng motor sa murang halaga na pantrabaho o pangnegosyo man. Ngayon, pag-usapan natin tong minamaneho ko na si Samurai 155i from Mitsukoshi Euro Motors. Let's go! Yon, so what's up mga bossing? Pag-usapan natin tong si Samurai 155i ng Mitsukoshi Euro Motors. Isa itong 155cc na scooter from Mitsukoshi at Euro Motors. Yan, so 1 month old na tong binibidyohan natin na unit na Samurai 155. Kaya baka magulat kayo, meron ng konting upgrade tulad ng upuan na pinaukitan na yan para maabot ng rider dahil medyo mataas din ang ground clearance nito ni Samurai 155i, pati yung kanyang side mirror, naka-upgrade na din yan, ginawa niyang bilog. So may mga makikita kayo na hindi normal sa stock tulad ng mga stickers netong si Samurai 155, pero the rest, stock pa din naman. Ngayon sasabihin natin sa vlog na to yung specs nito at yung presyo nito kung bakit ang daming bumibili netong Samurai 155i ng Mitsukoshi Euro Motors. Karamihan na rider na nakakasalubong ko dito sa aking lugar gamit itong Samurai 155i. So pag-usapan natin kung matipid ba to sa gasolina, maganda ba ang specification nito at pasok ba sa banga ang presyo. Let's go, Moto Canvas vlog ni Kosa. Ito na po ang specs ni Samurai 155i. 155cc, liquid cooled, 4-stroke, 2 valves, electric fuel injected na din. May maximum output na 10.8 kilowatts at 10k RPM at may maximum torque na 14 Nm at 6,500 RPM. Pagdating naman sa bore and stroke, meron itong 57.3 by 58 mm at may compression ratio na 10.6:1. Sa stopping power naman, meron tayong combination brake system or CBS sa front and rear at naka-dual disc brake na rin ito. Kaya solid na din ang ating stopping power sa Samurai 155i. Ang CBS or combination braking system ay maganda lalong-lalo na sa mga ganitong scooter. Tire size natin sa Samurai 155 ay 170/14 sa harap at 120/70/14 sa likuran. At meron itong 3.5 inches na lapad by 14. Grabe yung mags niya, napakalapad. Suspension naman tayo. Sa harapan natin ay telescopic at ang likuran natin ay rear single-sided heavy-duty shock suspension. So okay naman ang suspension na itong si Samurai 155 para sa kanyang presyo. Dimension naman tayo mga bossing, lapad at haba. 1,950mm ang haba ni Samurai 155 at 700mm naman ang lapad niya. Halos kasing sukat niya na si Aerox. Sa wheelbase naman meron itong 1,320mm. Sa fuel tank capacity, meron naman tayong 6.5 liters at 25 liters na compartment. So kasya ang half face dyan at nandiyan na din ang coolant top up mo. Sa timbang nito, 108 kg, no liquid, with liquid, 115 kg. Ngayon, ito na yung exciting part dito sa Samurai 155i, ang kanyang mga special features. Dito ko masasabi na sulit talaga sa presyo itong si Samurai 155i. Meron itong keyless
or kilis na din kaagad siya kapag binili mo siya. Sa price point niya na yon, sulit na talaga. Meron pa itong LED full display sa kanyang gauge or panel with semi-touch button screen adjustment. So pwede mong i-adjust within the touch of your finger yung relos dyan sa inyong panel. Dagdag mo pa yung side stand kill switch na itong si Samurai 155i. Full LED lights at yung idling stop and start system niya. Meron din tong enhanced smart power, less fuel consumption, and powerful performance. So mas tipid, mas malakas. Yun yung ESP ni Samurai 155. And of course, keyless na po ito and USB charging port loaded na din siya. So di ka na mahihirapan kung lowbat ang cellphone mo habang nasa biyahe. Pwede ka na mag-charge dito sa Samurai 155i. Pwede mo din palang patayin or buksan ang iyong headlight and yung DRL netong ni Samurai 155i. So meron siyang switch sa kanyang headlight para din hindi masyadong malakas sa baterya. Ngayon syempre hindi kompleto ang ating vlog kung walang gas consumption. Ang gas consumption ni Samurai 155i based sa observation namin is nasa 38 to 40 kilometers per liter. Pero syempre, kung consider mo yung bigat ng driver at road condition na dinadaanan or ruta mo araw-araw. Pero so far, 38 kilometers per liter ang gas consumption ng Samurai 155 na ginagamit ko. So far, ito pa lang ang issue na na-experience ko dito sa Samurai 155. Yung hirap ng pagbubukas ng fuel tank. Yung stainless part, medyo madulas at mahirap buksan. Pero may mga nabibili naman na aftermarket na pwede mong palitan tong takip mo ng fuel tank. Medyo mahirap yan. Buti na lang tinulungan ako ni tropa natin na pagbukas ng fuel cap. Kaya no, sobrang madulas at matigas. Ngayon ang next question ng mga tropa natin, mga bossing natin dyan. Magkano ba itong Samurai 155i ng Mitsukoshi Euro Motors? Dahil nga sinabi ko kanina bago magsimula ang vlog na sobrang mura na ito at ang daming gumagamit nito at consumer's choice po ito. Ang presyo lang po ni Samurai 155i, 88,900 pesos. Grabe, napakasulit ng presyo ng Samurai 155i. Sa halagang 88,900 pesos naka 155cc ka na motor, meron ka ng fuel injected, 2 valves, dual disc brake, and with combination braking system. Dagdag mo pa yung mga special features, passing light, meron din ito ang idling start and stop system, USB charging port, liquid cooled na din po ito, naka-wide mags, and of course, yung pinaka-importante sa lahat, yung parts availability nitong Samurai 155 ay halos parehas lang ng Click 150, 160 at 125. Panggilid nito, yung fairings, yung takip ng fuel cap, halos maraming similarity sa parts availability ng Click 150 at 160. So yun lang mga bossing, sana nakakuha ka ng idea sa bago mong scooter na bibili ngayong 2024. Samurai 155i by Mitsukoshi Euro Motors.